Kapag may tumalikod sa'yo, hayaan mo. Kung may tumalikod sa'yo, kung may umalis, kung may hindi nagpatuloy na kasama ka, huwag mo silang habulin. Hindi dahil hindi sila mahalaga, kundi dahil may mga bagay sa buhay na sadyang hindi mo hawak. At ang pinakamalaking paghihirap ay nangyayari kapag pinipilit mong kontrolin ang isang bagay na hindi mo naman kayang hawakan. Marami sa atin ang nasanay na kapag may umaalis, responsibilidad nating pigilan. Kapag may tumatalikod, kailangan nating saktan ang sarili para lang mapanatili sila. Pero ano nga ba ang tunay na halaga ng paghabol kung ang hinahabol mo naman ay isang taong hindi na nakatingin sa direksyon mo? Kapag iniwan ka ng tao, unang pumapasok sa isip mo, ano bang mali sa akin? Ano bang pagkukulang ko? Hindi ba ako sapat? Pero ang hindi natin madalas naiintindihan ay ito, may mga tao talagang kasama lang sa isang bahagi ng buhay mo, hindi sa buong kwento mo. Ang pag-alis nila ay hindi laging indikasyon ng pagkukulang mo. Minsan, indikasyon ito ng direksyon na kailangan mong tahakin mag-isa. Lahat ng tao ay may sariling pangarap, sariling takot, sariling gusto. At minsan, hindi ka talaga kabilang doon. Hindi dahil pangit ka, hindi dahil walang kwenta ka, kundi dahil iba ang daang tinatahak nila. Sakit man pakinggan, pero totoo. Hindi mo responsibilidad ang kaligayahan ng mga taong ayaw maging masaya kasama ka. Kung kailangan mo pang patunayan na araw-araw ang halaga mo, kung kailangan mong magbago para lang hindi ka iwan, kung lagi kang nangangamba na baka bukas magbago na naman sila, hindi iyon pagmamahal. Pagod iyon, pagkaubos, pagpapasakit. Ang taong tunay na masaya na kasama ka, hindi mo kailangang habulin kasi sila mismo ang lalapit. Sa Stoicism, may isang prinsipyo na tinatawag na amor fati. Love your fate. Hindi lang ito pagtanggap sa nangyari, kundi pagmamahal sa nangyari, kahit masakit. Ang pag-alis nila, bahagi ng kapalaran mo, bahagi ng paghubog sa'yo, bahagi ng kwento mo. Minsan, kailangan kang iwan para makita mo kung sino ka kapag mag-isa ka na. Kailangan may bumitaw para malaman mong kaya mo pala, kahit wala sila. Kailangan kang masaktan para mapagtanto mong ang lakas mo, hindi mo pa naisasagad. Amor fati, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagre-resist. Tinatanggap mo at minamahal mo ang aral na dala nito. Maraming tao ang takot maiwan, takot mawalan ng kasama, takot mawalan ng mahal, takot mawalan ng routine, ng comfort, ng kinagisnan. Pero ang tunay na dapat katakutan mo ay ito, ang manatili sa piling ng taong hindi marunong magpahalaga sa'yo. Mawalan ka man, sakit lang ang mawawala, pero kung magpapatuloy ka sa maling tao, sarili mo ang mawawala. Ang pagkawala ng tao ay pansamantala, pero ang pagkawala ng prinsipyo, respeto sa sarili at dignidad, mas malala. Hindi lahat ng character sa kwento mo ay para sa lahat ng chapters. May mga taong para lang sa simula, may para sa gitna, may para sa twisting point, at may para sa ending. At ang pinakamalungkot matanggap, minsan yung taong gusto mong kasama hanggang dulo ay para lang pala sa prologue. Pero isipin mo ito, kung kailangan umalis ang isang tao para mas mabuksan ang bagong kabanata mo, ibig sabihin, hindi talaga sila parte ng dapat mong maging ending. Hayaan mong magsara ang pahina. Hayaan mong matapos ang chapter. Kasi hindi ka makakarating sa susunod kung hawak-hawak mo pa ang nakaraan. Hindi lahat ng umaalis ay dapat mong habulin. Hindi lahat ng bumibitaw ay dapat mong ibalik. Hindi lahat ng nawawala ay dapat mong hanapin. Minsan sila ang sagot sa tanong mo, bakit paulit-ulit akong nasasaktan? Kasi paulit-ulit mong binabalikan ang dapat mong tinanggap na tapos na. At totoo ito, ang taong para sa'yo, hindi mawawala. At kung mawala man pansamantala, sila rin ang magbabalik. Hindi ikaw ang hahabol. May mga tao talagang aalis. Hindi mo sila kontrolado. At okay lang, hindi mo responsibilidad ang panatilihin ang ayaw manatili. Tanggapin mo, yakapin mo, at gamitin mo itong sandata para mas lumakas.
Ang pagkawala nila ay hindi wakas. Simulain ito ng panibagong kabanata. Kung may tumalikod sa iyo, hayaan mo, hindi dahil wala silang halaga, kundi dahil mas mahalaga ka kaysa sa isang pinto na ayaw namang bumukas para sa iyo. Sa bawat taong umaalis, may bagong espasyong nabubuo para sa mas totoo, mas tapat, mas tama. At tandaan mo, hindi lahat ng nawala, kailangan mong hanapin. Maraming salamat sa panonood. Please paki-like and share naman ang videong ito.